Magandang umaga mga kapuso. Susan, ito muling tinarget ng LTO, ng Land Transportation Office, yung mga colorum na school bus ngayong unang araw ng pasukan ng private schools. Pati ba naman school bus may colorum? Ano? Oo nga, kaya talaga naman dapat targetin nila. Kanina nga, may nasampulan na ang mga otoridad, i-impound ang mga nahuling sasakyan at may multa pa. May live at exclusive report si Victoria Tulad. Victoria, saan yan? Ivan, Susan, patuloy pa rin nga ang paghuli ng LTO-NCR sa mga kolorum na school service sa pagbubukas ng mga private schools ngayong araw. Kaninang alas 6 ng umaga ay may mga nasampulan na nga sila dito sa Marikina. Walang magawa ang mga driver ng school service ng hulihin ng mga tauhan ng Land Transportation Office NCR. Kolorum o hindi kasi rehistrado ang kanilang sasakyan sa LTFRB. Dahil dito sa halip na dilaw, puti pa rin ang kanilang plaka. Ayon sa LTO, kailangang nakarehistro ang mga school service para magkaroon ng insurance ang mga estudyanteng ihinahatid nito. Kung kolorum kasi at naaksidente ang sasakyan, walang mahabol ang mga magulang. Paliwanag naman ng mga nahuling tsuper, hindi pa lumalabas ang kanilang bagong plaka mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahit in-apply nila ito noon pang Abril. Sagot naman ng LTO, hindi pa rin ito dahilan para pumasada sila. I-impound ang mga nahuling sasakyan at mumultahan ng 6,000 piso. Sa bawat araw na hindi ito matutubos ay kailangan din magbayad ng 1,500 pesos. Payo ng LTO sa mga magulang, siguruhing hindi kolorum ang school service ng anak sa pamamagitan ng pag-check sa LTFRB o sa pamunuan ng pamahalaan. Ivan, Susan, samantala bukod sa mga kolorum na school service ay nanghuli rin ng mga motorista na may ibang violation. Halimbawa na lang, yung bumabiyahe ng out of line at yung mga walang helmet. Kanina isang pulis ang hinuli dahil walang helmet ang kanyang anak. At yan muna ang latest mula rito sa Marikina. Balik sa inyo, Ivan at Susan. Victoria, nagtataka lang ako, paano nakapasada yung mga colorum na yan? May pahintulot ba sila ng paaralan? Di ba dapat may koordinasyon man lang yan para makakuha sila ng mga pasaherong estudyante? Ano? Kailangan din kasi yung school, yung paaralan, checkin din nila yung mga requirements. Tama. Di ba? Kailangan updated din yung mga rehistro nila. Paano ba yan, Victoria? Tama yan, Ivan at Susan. Yung iba naman ay naka-check o naka-register pa rin talaga sa mga paaralan. Kaya ang payo nitong LTO-NCR ay i-check ng mga magulang yung mga nakarehistro sa mga school. Pero yung iba kasi ay kinokontrata na lamang ng mga magulang dahil kaanak o kaya ay kapitbahay. Kaya hindi na rin sila kumukuha ng permit mula doon sa school at sa LTFRB. Kaya kumbaga ay arrangement na lamang nila ito sa kanilang mga sarili. Kaya naman pagdating naman dito sa pasukan nga at sa inspeksyon ng LTO ay nahuhuli sila at umami naman sila na hindi pa sila nakakakuha ng permit mula sa LTFRB. Ivan, Susan? Okay, salamat Victoria. Pero